minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Ngayon ay 17 sa buwan ng Setyembre at makakasama nyo sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po ay solo flight muna, Thea Pecho Corpuz. Ang ngalan pa rin po nila kay Deo Macalma. At narito na ang ating mga headlines ngayong 79 na araw na lamang bago ang Kapaskuhan. Namumuro na dahil Representative Romualdez nagbitiw na bilang House Speaker at botohan sa nominasyon kay Congressman Bogie D bilang bagong Speaker nagpapatuloy. Bagyong Mirasol lalakas pa. Isa pang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, posibleng umabot sa typhoon category. Tatawaging Bagyong Nando. Budget ng DPWH para sa susunod na taon tinapiyasan. 255.25 bilyong piso. Ayon yan sa Malacanang. National Bureau of Investigation tiniyak na marerecover pa ang perang ninakaw sa flood control projects. Harinawa! Dating opisyal ng PCAB nasa likod ng Wawaw Builders ayon kay Senator Tulfo. Street parking ban sa ilang kalsada sa Metro Manila, epektibo na. Listahan ng DPWH officials at kontratista na irerekomendang kasuhan isusumite ng NBI sa Department of Justice. Sana talaga may makulong Preparasyon para sa BARM election, sinuspindi ng COMELEC. At higit 50,000 pulis ipakakala at kaugnay ng mga rally sa darating na 21 ng Setyembre ayon yan sa PNP. RH Break Time! Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita at narito na ang mga detalye. Opisyal na ngang nagbitiw si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez bilang Speaker ng House of Representatives kasunod ng pagkakadawit ng kanyang pangalan sa flood control scandal. Sa kanyang talumpati sa sesyon ng Kamara, sinabi ni Romualdez na buong puso at malinis ang kanyang konsensya sa kanyang pagbibitiw. Pero inamin ni Romualdez na ang mga isyu kaugnay ng ilang proyektong pang-infrastruktura ay nagdudulot ng mabigat na katanungan na hindi lamang nakaapekto sa kanya kundi maging sa buong institusyong kanyang pinamumunuan. Anya, ang kanyang resignation ay upang maging malaya ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa isinasagawang investigasyon sa mga anomalya sa mga flood control at iba pang proyektong pang-infrastruktura. Narito ang bahagi ng pahayag ni Romualdez. After deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. I do this so that the Independent Commission on Infrastructure may pursue its mandate freely and fully, without doubt, without interference, without undue influence. Walang pipigil, walang makikialam. Kasabay nito, binuksan na rin ang nominasyon para sa bagong Speaker ng Kamara at kasalukuyang nagpapatuloy ang botohan kung saan tanging
tanging si Isabela Representative Faustino Boji D. III ang inirekomenda. Ilang votes nga ba ang kailangan para masabi na siya na talaga? By default. Kailangan siguro half ano? Sige nga, check nyo nga. Kaya pala sabi nila, House of Representatives. Di naman. Representatives. Ayan. Pakinggan ninyo mabuti yung sinasabi para walang masasaktan. Ang katotohanan pa naman daw ay may kasakitan. Opisyal na nga ang nagbitiw. At yan na nga po ang ating nabasang balita kanina. Nasa Kalinga Province na ang bagyong Mirasol at patuloy na binabaybay ang Northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang bagyo sa bayan ng Tanudan. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometro kada oras, malapit sa sentro at bugsong aabot sa 70 kilometro kada oras habang kumikilos pahilag ang kanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras. Sa forecast ng Pag-asa, inaasahang lalakas pa bilang tropical storm ang bagyong Mirasol mamayang gabi o bukas ng umaga. Posible namang lumabas ito ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga o hapon. Sa ngayon, nakataas ang signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Northern at Central portions ng Aurora kasama ang Dilasag, Kasiguran, Dinalungan, Dipakulaw, Baler, Maria Aurora at San Luis. Nandyan din ang Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northeastern portion ng Pangasinan, kinabibilangan ng San Nicolas, Natividad, San Manuel, Sison at San Quintin kasama ang Tayug. Northern portion ng Nueva Ecija na kinabibilangan ng Karanglan at Pantabangan. Ayun, kailangan pala na 158, at least 158 votes para maideklarang bagong Speaker of the House, si Congressman Boji D. Nakailang votes na ba? Girls. Sophia, sige. Samantala, isang panibagong bagyo ang nabuo nga sa labas ng Philippine Area of Responsibility at ayon sa Pag-asa, huling namataan ang tropical depression sa layong 1,265 kilometro east of southern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 45 kilometro kada oras malapit sa sentro at bugsong aabot sa 55 kilometro kada oras. Kasalukuyan itong kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometro kada oras. Oras na pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility, tatawagin itong Bagyong Nando. Sa forecast ng Pag-asa, inaasahang lalakas pa ito at aabot sa typhoon category pero hindi ito inaasahang magla-landfall sa kalupaan ng Luzon. Samantala, naka-alerto na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para rumisponde sa mga maaapektuhan ng Bagyong Mirasol. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, nakapwesto na sa iba't ibang bodega ng ahensya sa buong bansa ang higit 2.5 milyong family food packs na handang ipamahagi sa oras na kailanganin ng mga lokal na pamahalaan. Bukod dito, may nakahanda ring 114,000 ready-to-eat food packs para sa mga mas-stranded dahil sa kanseladong biyahe sa dagat. Gayon din na mahigit 313,000 non-food items gaya ng kumot, hygiene kits, kitchen kits at modular tents para sa mga evacuees. Tiniyak naman ng DSWD na mahigpit ang koordinasyon ng kanilang mga field office sa mga LGU alinsunod sa direktiba ni Secretary Rex Gatchalian upang matiyak ang mabilis na distribusyon ng tulong sa mga tatamaan ng bagyo. RH Break Time!
Inalerto na ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga pulis, partikular na sa Southern Luzon, sa harap ng banta ng Tropical Depression Mirasol. Kabilang sa mga hakbang ng PNP ay ang pag-preposition ng mobility assets sa mga high-risk area o mga lugar na delikado sa epekto ng kalamidad at paghahanda para sa preemptive evacuation at rescue efforts. Inatasan na rin ni Nartates ang Regional Director Caraga para gawing puspusan ang search and rescue operations sa nangyayaring landslide sa residential area sa bayan ng San Luis. Ito'y dahil 4 pa ang nawawala mula sa insidenteng nangyari pa nitong Setyembre 14. Pinadadagdagan na rin ni Nartates ang rescue personnel at equipment sa lugar upang mapabilis ang operasyon, lalo't tuloy-tuloy pa rin ang banta ng ulan dahil sa nararanasang sama ng panahon. Mamaya alamin natin yan kay Manang Milky, no? Update tayo kung patapos na ba, ilan na ba ang nakalap na boto ni Congressman D para siya ay tuluyang maging Speaker of the House. Samantala, mahigit 1 oras na nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon kaninang umaga. Sa ulat ng PHIVOLCS, nagsimula ang ash emission bandang alas 6:18 ng umaga at tumagal hanggang alas 7:27 ng umaga. Nagdulot ito ng mahinang ash plume na napadpad sa direksyong Hilaga-Hilagang Silangan. Nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Kanlaon, indikasyon ng patuloy na pagtaas ng aktibidad at banta ng biglaang phreatic eruptions. Diyos ko Lord, sabay-sabay. Naku, meron na nga tayong isyong politikal, sinasabayan pa ng mga delubyo ng kalikasan. Meron na nga bagyo, meron pang pagsabog ng pag-aalboruto ng bulkan. Samantala, sa iba pang balita, tinapyasan ng halos 30% ang panukalang budget ng Department of Public Works and Highways para sa susunod na taon. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ito ay matapos alisin ang alokasyon para sa locally funded flood control projects mula sa panukalang 881.3 billion pesos ay ibinaba ito sa 624.8 billion pesos, kung saan sa kabuang halagang 255.25 billion pesos ang nabawas sa bagong proposed budget. Una rito, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtanggal ng pondo sa local flood control projects at ilaan na lang sa priority sectors tulad ng health, education at agriculture. Samantala, tiniyak ng National Bureau of Investigation na maaari pang mabawi. Naku, syempre laban-laban tayo para makabawi-bawi, Di ba pwedeng bulsa-bulsa lang? Dapat pagkatapos kasuhan, bawiin. Di ba? Yung mga kinulimbat. Para bumalik sa kaban ng taong bayan. Sabi nga ng NBI, maaari pang mabawi ang pondong ninakaw mula sa mga flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nakikipag-ugnayan na sila sa Anti-Money Laundering Council upang matukoy ang mga dummy o peking pangalan na ginamit sa pagtatago ng pera sa iba't ibang bank accounts. Matatandaang na-freeze na ng AMLC ang mahigit 130 bank accounts at insurance policies na konektado sa mga personalidad na sangkot sa flood control scam. Narito si NBI Director Santiago. We are working closely with AMLAC. Nakikita po ng AMLAC, ilambawa si Senator ganito ay ikaw ang kunyari ang dami. Makikita namin if you have the capacity, makikita ng AMLAC. So, huli ka pa rin. Contractor, huli ka pa rin. Talagang ito ay serious na trabaho ito. Talagang napakabigat na trabaho na inatang sa atin ng ating Pangulo.
Kasabay nito ay ginit ni Santiago na hindi kayang suhulan ang mga investigador ng NBI na kabilang sa binuong Public Works Corruption and Bid Rigging Task Force ng Department of Justice. Babalikan pa natin ang pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Kakamustahin din natin kung ano na ba ang nangyayari sa botohan dyan sa bagong Speaker of the House sa House of Representatives. Pilipinas, ang oras 31 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Nakatutok pa rin kayo sa programang Break Time sa DZRH. RH Break Time. Standby sa ating mga report. Standby Ms. Leth Narciso, Vice President Sara. Kailangan daw ng salamin at hearing aid para makita ang mga ginagawa ni Pangulong BBM ayon sa palasyo at mas mabuting relasyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso inaasahan sa papapalit ng liderato ng Senado at Kamara. Ayon naman yan kay Senator J.V. Ejercito. Standby din RH28 Raymond Dadpaas. Susubukan din nating tawagan mamaya si Manang Milky Rigunan para makakuha ng pinakahuling balita dyan sa Kamara. Samantala, ikinatuwa sa Senado ang agarang pagkilos ng Anti-Money Laundering Council o AMLC na nag-freeze o nagpa-freeze ng mga bank accounts sa mga DPWH officials at contractors na dawit sa mga ghost flood control projects. Ayon kay Senate President Tito Soto III, nagpapatunay lamang ito na malakas ang ebidensya laban sa mga kinasuhang opisyal ng DPWH at mga kontratista. Para naman kay Senator Erwin Tulfo, dapat isunod na ang pagpapanagot sa lahat ng sangkot sa pagnanakaw sa pera ng bayan na nakalaan para sa flood control projects. Giit ng senador, wala dapat santuhin sa pag-iimbestiga at kasuhan ang mga may sala. Naniniwala ang mga ito na ang pagkilos ng AMLC ay resulta ng investigasyon ng Senado at expose ni Senator Panfilo Ping Lacson hinggil sa mga sangkot sa mga maanomalyang flood control projects. At binatikos naman ni Senator Erwin Tulfo sa kanyang privilege speech ang mga opisyal ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB na kontraktor mismo ng malalaking proyekto ng gobyerno. Gaya ni dating PCAB Board Member Engineer Ernie Baggao na may-ari ng EGB Construction na nakakubra ng mahigit 7.7 bilyong pisong halaga ng mga flood control project mula 2022 hanggang 2025. Siya rin umano ang itinuturong nasa likod ng Wawaw Builders na nasangkot sa mga ghost flood control projects sa Bulacan. Kaya naman nanawagan na si Senator Erwin Tulfo na itigil na ang state-sponsored conflict of interest at amyendahan ang batas na nagtatatag ng PCAB para sa ikabubuti ng construction industry. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Tulfo. Reports are out that some board members, supposedly watchdogs of the industry, have themselves bagged massive flood control projects like Engineer Ernie Baggao, a PCAB board member and owner of the EGB Construction Corporation. This construction company, according to President Marcos, bagged 7.7 billion pesos worth of flood control projects from 2022 to 2025. And these projects are not only tainted with allegations of overpricing and substandard work, but some are outright ghost projects. EGB Construction Corporation reportedly also owns Wawaw Builders, who is said to be behind several ghost projects in Bulacan, Mr. President. Kumita na, pinagkakitaan pa, napakahusay. Oo. Ganyan daw talaga kapag ano sabi nga ni Mayor Vico, dahil ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Grabe, close na close kapatid eh.
Pero dumako muna tayo sa reports. Ito na nga at Vice President Sara kailangan daw ng salamin at hearing aid para makita ang mga ginagawa ni Pangulong BBM ayon sa palasyo. Idetalye mong balitang yan. RH14, Leth Narciso. Miss Leth. Ms. Thea, binuwaltahan ng Malacanang si Vice President Sara Duterte sa pahayag laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng flood control mess. Ito'y makaraang sabihin ng Vice Presidente na nothingness ang ginagawa ng Pangulo sa kabila ng binuong Independent Commission for Infrastructure. Kaya naman ang tanong, sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, baka kailangan ni VP Sara ng mas mataas na grado ng salamin o hearing aid para makita at marinig ang mga ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon. Narito si Jose Castro. Siya po ba ay matagal na nagstay sa isang kuweba at hindi niya nalalaman ang mga nagaganap at hindi niya nalalaman kung ano yung agarang isinasagawa ng ating Pangulo? Siguro po kakailanganin niya na po ng mataas na grado na salamin o kaya hearing aid para madinig niya kung anuman ang lahat ng ginagawa at mga inuutos ng Pangulo sa mga law enforcement agencies, sa mga investigating bodies, kasama na po ang pagbuo ng ICI. Iginiit ni Jose Castro na hindi naniniwala si Pangulong Marcos sa mabilisang proseso na walang due process, taliwas sa EJK style ng nakaraang administrasyon na walang investigahan kundi diretso sa libingan. Kinwestiyon rin ni Castro si VP Sara kung meron itong moral ascendancy pagdating sa usapin ng korupsyon. Ito si Leth Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Leth. Nandiyan pa ba si Miss Leth sa linya? Ay, no. Tatanungin ko sana kung may reaksyon na ang Malacanang ukol nga dito sa nagaganap na botohan. O tapos na ba yung botohan? Hindi pa. Nako, ongoing pa rin ang botohan. Malaki-laki na ba yung boto na nakukuha? Kailangan malaman natin yan, Manang Milky, ha? Update mo kami maya-maya. Samantala, mas mabuting relasyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso inaasahan sa pagpapalit ng liderato ng Senado at Kamara ayon kay Senator J.V. Ejercito. Idetalye mong balita, RH28, Raymond Dadpaas. Raymond! Pistea, umaasa si Senador J.B. Ejercito na makatutulong upang bumuti ang relasyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ito ay kasunod ng pagpapalit na din ng liderato sa Kamara de Representantes. Ayon kay Ejercito, ngayon lang nangyari na nagkabatuhan at nagkasiraan ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Para sa kanya, sana ay magsilbing reboot ito para sa Kamara at ng Senado. Magkakaroon ng bagong panimula ang relasyon ng mga mambabatas mula sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Nauna nang nagkaroon ng pagpapalit ng liderato sa Senado mula kay Senador G.C. Escudero at pumalit sa kanya si Senate President Tito Soto. Samantalang ngayong hapon ay patuloy ang botohan para mailuklok ang bagong Speaker ng Kamara de Representantes na si Congressman Bogie D. ng Isabela. Napapalit naman sa nag-resign na si House Speaker Martin Romualdez. Samantalang kanina, Ms. Thea, ay galing si Vice President Sara Duterte sa Senado at nakipagpulong sa ilang mga miyembro ng Senado sa pangunguna ni Senator Dante Marcoleta at Senator Amy Marcos at kausap din si Senator Bongo, pero sa walang ibinigay na detalye ng mga ito kung ano yung kanilang napag-usapan at napabisita ang pangalawang Pangulo sa Senado. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Lakay Raymond, can you feed my curiosity again? Ito na naman tayo sa curious mind. Nangyari na rin ba na ang ganitong pangyayari noon o meron bang nangyari noon na after na magkapalitan ng leader sa Senado, agad din napalitan ang leader sa Kamara? O this is the first time this is happening? Ang malimit kasi na magpalit ng leadership ay Senado. Yun, dun sa ating experience, hindi ko alam kung may mga nauna sa mga una pang pagkakataon. Pero sa aking naranasan ay ang Senado mas malimit magpalit kumpara sa Kamara de Representantes dahil nung panahon na yon ay kapag merong napili sa pagpasok ng isang kongreso ay kalimitan natatapos
Yung iba nga, pang ilang beses na naging speaker, gaya ni dating House Speaker Joe De Venecia ay nakailang beses yan na naging speaker. Nung huling bahagi na lang ng GMA administration na palitan bilang pinuno ng Kamara ng Representantes. Ayun. So mas madalas talaga sa Senado kaysa sa Kongreso. Maraming salamat, Lakay Raymond. Balik sa iyo, Ms. Thea. Alamin naman natin ang pinakahuling kaganapan dyan sa Kamara, sa House of Representatives. Oy, flash pala to. Pengi ako pa, flash mo nga ako dyan, Jerry. Flash Report. Flash Report! Dahil mukhang nakakalap na ng sapat na bilang ng boto ang kaisa-isang nominado sa posisyon ng pagka-Speaker of the House. Idatay mo ang balitang yan. RH12, Milky Riganan. Manang Milky. Kaya nagtapos na ang botohan dito sa Kamara at naihalal na bilang bagong House Speaker itong si Congressman Boji D. ng Isabela. Sa botong 253 ang pabor at sang-ayon siya maging House Speaker. Ang nag-abstain naman ay 28 at 4 ang hindi bumoto. Ngayon ay pinapatawag siya sa rostrum para isagawa ang panunumpa ng bagong House Speaker kasama ang kanyang may bahay at itong si Congressman Boji D. ng Isabela ang pumalit kay resign House Speaker Martin Romualdez. Kanina, Thea, at mga bago mag-alas 3 ng hapon ay pumasok dito sa loob ng plenaryo si resigned House Speaker Martin Romualdez, standing ovation at sinalubong ng palakpakan ang pagsisimula ng talumpati ni Romualdez. Ayon kay Romualdez, dahil sa kontrobersya ng flood control anomaly, naghahangad ang taong bayan ng linaw at tungkulin ng Kamara na maibalik ang tiwala ng mamayan. Sabi ni Romualdez, habang tumatagal na siya ay manatili bilang House Speaker, mas bumibigat daw ang alegasyon, hindi lamang sa kanya kundi sa buong institusyon. Matapos niya ang masusing pag-iisip at panalangin, nagpasya si Romualdez sa magbitiw bilang House Speaker. Paliwanag ni Romualdez, ang resignation niya ay magbibigay daan para malayang makapag-imbestiga ang Independent Commission for Infrastructure nang walang dudat ito o para hindi daw maimpluwensyahan. Dagdag pa ni Romualdez, walang pipigil, walang makikialam at ang kanyang resignation ay hindi pagsuko pero pagpapakita ng tunay na liderato. Narito si resigned House Speaker Martin Romualdez. And so, after deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. I do this so that the Independent Commission on Infrastructure may pursue its mandate freely and fully, without doubt, without interference, without undue influence. Walang pipigil, walang makikialam. Let the truth emerge and let justice be done. Manang Milky? Kaya muling nanawagan naman si Romualdez sa mga kapwa mamabata sa ipagpatuloy ang kanilang mga trabaho ng pagkakaisa. Sa pagbibitiw ni Romualdez, walang ibang na-nominate para maging House Speaker kundi itong si Congressman Faustino D. Sa ngayon ay nalagdaan na niya ang isang papeles na pagpapatunay na siya na ang magiging bagong House Speaker ng 20th Congress kapalit ni resigned House Speaker Martin Romualdez. Kasama niya sa entablado ay ang kanyang may bahay at syempre ang ilan pang miyembro ng Kamara sa panguna naman ni Congressman Javi Benitez. At ang tama sabi ba? ng ilang mga go ahead, Thea. Yes, Manang Milky, tama ba no? Unopposed and endorsed ang nomination, tama ba ni Congressman Boji D for House Speakership? Hindi natin masasabing unopposed kundi isa lang ang kumbaga ay na-nominate for Speaker. Ang syempre ang inaasahan natin na meron siya magiging kalaban pero nang siya ay i-nominate kanina
ay isa lang at naghihintay kami ng iba pa, kundi siya lamang. At nang nagsimula na yung botohan, nominal voting, na may 300 congressmen. At sa resulta ng botohan, umaabot nga sa 253 ang pumabor para sa kay Congressman Boji D na maging House Speaker. At ang nag-abstain ay 28. Karamihan dito ay mga taga-minorya at hindi nakaboto ang 4 na mga mambabata. Bakit? Hindi sila nakaboto, Manang? Walang paliwanag, pero 4 na nailista. Okay. Kung meron pa tayong oras, Thea, baka bigyan daan natin ang talumpati ni yes, Manang. Go. bagong House Speaker. Yes. Faustino Boji D. III ng lalawigan ng Isabela. Narito ang panunumpa o ang speech na. To the honorable members of this august chamber, the 20th Congress, mga kababayan, magandang hapon sa ating pong lahat. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa mga kasama kong mambabatas sa House of Representatives sa paghalal ninyo sa akin bilang speaker. Hindi ko po ito inaasahan. Matapos ang ilang dekadang paninilbihan bilang lingkod bayan mula pa kabataang barangay hanggang gobernador ng Isabela, nakala ko na ang susunod na yugto ng aking buhay ay para sa aking pamilya. Ngunit, ibang daan ang inilatag ng ating Panginoon. Dinala niya po ako muli dito sa Kongreso upang mas higit pang palawakin ang aking paglilingkod. Aminado po ako. Meron po akong pangamba sa aking dibdib habang iniisip ko ang hamon na katungkulang inaatang sa aking balikat. Tid ko po na marami sa ating mga kababayan ang nasasaktan at nagagalit na dahil sa mga kasalukuyang kaganapan. Naiintindihan ko po kayo. Bilang anak ng lalawigan ng Isabela, alam na alam ko po ang mga pagsubok na dala ng matinding bagyo, ang pagkasira ng mga bahay at buhay tuwing tumataas ang tubig baha. Sa ngalan nila, tinatanggap ko ng buong kababang loob ang hamon ng pagiging Speaker of the House. Ako na ang unang magsasabi sa ating mga kababayan. Meron po kaming pagkukulang. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Nakikiusap po kami na sana bigyan nyo kami ng pagkakataong ituwid ang mga maling kalakaran at linisin ang aming hanay. Nakikiusap po kami na magbigyan nyo pa kami ng tsansang makuha muli ang inyo pong tiwala. Ako po ay kaisa ng ating mahal na Pangulo sa kanyang layunin na linisin ang pamahalaan upang tayo ay bumangon muli. Under my leadership, this house will change. I will not defend the guilty and I will not shield the corrupt. Gaya ng paninindigan ng ating Pangulo, no rank, no ally, no office will be spared from accountability. We must strengthen the Oversight Committee and fully cooperate with the Independent Commission of Infrastructure. Our duty is not to protect each other. Our duty is to protect the Filipino people. Alam kong maaaring maging puno ito ng panganib dahil sa mga maaaring matapakan. Sinusugal ko
ang aking pangalan na matagal ko pong pinagpaguran. Yakapin ko ang sakripisyong ito nang maibsan ang mas mabigat na sakripisyong kinakaharap ng ating mga kababayan. Malinaw sa akin na higit matimbang ang aking pananagutang itaguyod ng ating saligang batas at unahin ang kapakanan ng mas nakakarami. Hindi ko hayaan ang sino man na membro dito sa 20th Congress na gamitin ng Kongreso para sa kanyang personal na interes. Panahon na nang ituon natin ang ating paningin sa mga pangailangan ng ating mga kababayan. Sila ang rason kung bakit tayo naririto. Huwag sana po natin kalimutan yan. Sila ang unahin natin bago ang pangsariling kapakanan. Kung meron pong dapat na managot sa mga umuugong na mga paratang na ito, titiyakin natin na magiging patas ang mga pagdinig at kung meron mang mga pangalang nabanggit sa mga pagdinig na ito, may mga tamang forum para sila ay makapagpaliwanag. Tayo po ay magiging transparent at accountable sa ating mga gawain. Kung kinakailangan, magpag-ugnayan sa mga naglalabas ng saloobin, ako po mismo ang harap para makipag-usap. Makikinig po kami sa daing ng ating mga mamamayan. Makikinig po kami sa inyong mga boses. Ito lang ang paraan para lumabas ang pawang katotohanan at dito lang masisimulang matanggal ang agam-agam ng ating mga kababayan. Sa mga kasamahan ko sa Kongreso, magtatagumpay lamang po tayo kung tayo magkakaisa upang makamit ang hangaring ito. Buo po ang aking paniniwala na mas nakakarami sa ating mga kasamahan ang nangangarap at handang magtrabaho ng tapat para mapabuti ang ating bansa. Hindi ko po magagawa itong na nag-iisa. Kailangan ko po kayo. Kailangan po natin ang bawat isa. Kaya kukunin ko itong pagkakataon na to na ipabot sa ang ating pong pasasalamat sa dating speaker sa kanyang bukas palad na pakikipagtulungan para maisakatuparan ang isang maayos na transisyon at natatanging hangarin na ito. Sa tulong ninyo, sisiguraduhin natin na ang bawat sentimo ng paglalaanan ng budget sa bawat departamento ay tutugma sa pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Pagtutulungan nating makapagpasa ng isang maayos at malinis na budget na mailalaan lamang tama sa mga programa para sa ating taong bayan. May mga hakbang nang ginawa upang gawing mas bukas ang proseso ng pagpasa ng budget at mas paigtingin pa natin ito. Ako po ay handang makinig sa iba't iba nating tinig upang higit nang makaunawa. Nakahanda po ang aking bisig na makipagtulungan kanino man alang-alang sa ating bansa. Mula noon hanggang ngayon, ako po ay walang pinipiling kulay. Lahat ay mahalaga. Lahat ay may maaaring maiambag upang magampanan ang ating mandato bilang kinatawan ng ating pong mga mamamayan. Sa ating pong mga kababayan, hinihiling ko po na magpatuloy tayong magmatsyag at magbantay. Tanging kayo lamang po ang makakapagsabi at makakapagpasya
kung dapat bang ibigay ninyo muli ang tiwala sa amin. Kayo ang magiging bahagi ng reforma para masiguro natin sa darating na mga araw ang kapakanan ng taong bayan ang mauuna. Ngayon na po ang oras, hindi bukas, hindi sa susunod na mga araw. Sama-sama tayong babangon, sama-sama tayong kumilos, sama-sama tayong maglingkod. Hindi magiging madali ang ating tatalakayin. Alam kong magiging mahirap para sa ating lahat. Pero gaano man kahirap, kung ito naman ang nararapat, kung ito naman ang tama, ito ang kailangan nating gawin at pagtulungan. Sa bagong kongreso, ipaparamdam po natin ang tunay na malasakit. Ipapamalas natin ang tunay na paglilingkod na nakatutok ng buo para sa pag-angat ng buhay ng sambayanang Pilipino. Walang ibang agenda, walang ibang interes. Kapakanan ng Pilipino ang simula, gitna at dulo at wala ng iba. Sa lahat ng ito, hindi tayo hatulan sa ating mga salita, kundi sa ating mga gawa. Hindi tayo husgahan sa ating mga pangako, kundi sa ating pagtupad. Kaya hinihikayat ko ang bawat isa na sama-sama nating isulong ang isang bagong Pilipinas na matatag, marangal at nagkakaisa. Muli, maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Pagpalain nawa tayo ng puong may kapal. Yes, yan ang kabuuan ng talumpati ni bagong House Speaker Faustino Bogie III dito sa Kamara. At dahil nga sa kontrobersya ng mga flood control anomalies, humihingi ng pagkakataon ang bagong House Speaker na ituwid ang maling kalakaran. Hindi daw ididepensa ang mga guilty at hindi ipagtatagol ang mga korap. Palalakasin na susuportahan ng Independent Commission on Infrastructure at hindi daw hahayaan na gamitin ang 20th Congress para sa pansariling kapakanan ng ilang mga mamabatas. Titiyakin daw na magiging patas, transparent at accountable. Hiniri nito ang kooperasyon at pinasalamatan din sa Design House Speaker Martin Romualdez para sa maayos na transition. Yaan ang mga ganap dito sa Kamara, Teya, kaugnay ng pagbabago ng liderato. Ngayon, ang bagong House Speaker, Faustino Bogie III. Ako si Milky Regular nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Manang Milky, yaman rin lamang na may bago ng Speaker of the House. Matanong ko na rin lang, sino-sino ang mga pinagpilian bago tayo nauwi kay now Speaker of the House, Bogie D? Walang pinagpilian sa kanila. Talaga, walang pinisil. Oo. Ang inaasahan namin merong tatayo na kumbaga ay mag-nominate ng iba. Bukod sa kanya. Oo. Pero ang sabi nga ay nag-iisa lamang yung ibinoto. O kaya ni-nominate, kaya yun na ang talagang pinagbotohan ng karamihan sa mga miyembro. So, majority, mahigit 200 yung bumoto in favor. Kaya Congressman Bogie D ng Isabela. So, ulitin ko yung numero natin, Ms. Thea. Ito ay umaabot sa 253, 28 ang abstain at 2 naman o 4 ang hindi bumoto. Kanina meron ding isang kongresistang tumayo dahil nga daw hindi binoto yung mga lumulutang na pangalan, Congressman Alvi Benitez, si Toby Chanco at si Congressman Kiko Barzaga. Wala daw siyang choice kundi ang piliin ay si Congressman Bogie D. Pero ito ay kumbaga lumika ng parang pagtawahanan dito sa loob ng plenaryo. Pero bumoto siya.
Bumoto siya o Ano, nag-abstain siya? Bumoto, oo. Bumoto in Conky. favor of Congressman Faustino D. Alright. Sige, mukhang mainit naman ang pagtanggap ng mga kongresista natin sa kanilang bagong pinuno dyan sa Kamara. Oo, at sidelights after ng speech naman ni resign House Speaker Martin Romualdez, agad siyang bumaba ng rostrum at umalis na dito sa Kamara. Yun ang pagkakaalam o impormasyon na nakarating sa amin. Umalis siya sa plenaryo, malamang ay dumiretso na sa kanyang tanggapan para bigyang daan naman yung gagawing botohan sa bagong House Speaker. Hindi na siya bumoto, Manang. Bumoto siya pero hindi na siya nagsalita. Wala na siya dito in person o dito Alright. sa plenaryo. Maraming salamat, Manang Milky. Maraming salamat, Thea. Mula dito sa Kamara, ako si Milky Reguna nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na ho, pinahuling kaganapan sa ating Kamara, kung saan meron na pong bagong liderato para sa ating mga House of Representatives at harinawa ay talagang maituwid na ang mga liku-likong daan at mabigyan na ng linaw ang mga katanungan. Hanggang dito na po muna ang ating palatuntunang break time. Tuloy-tuloy lamang po ang inyong pagtutok sa aming himpilang DZRH para sa balansyadong pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Nakasama niyo po sa isang edisyon ng Break Time. Minus muna sila kay Deo Makalma. Ako po si Thea Petro Corpus. 79 na araw na lamang bago ang Pasko, pero tuloy-tuloy pa rin po ang pasabog ng ating mga balita. Maiinit pa rin ang mga pangyayari sa ating lipunan. Pero harinawa ay maging mapayapa lamang po at huwag po masyadong magkaroon ng init. Kahit na tayo ay nakakaramdam ng galit. Pilipinas! Ako po si Thea Petro Corpus. Ang oras, 11 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon.